Mainit na naman ang panahon at kasabay nito ang mas mataas na panganib sa ating balat dulot ng matiting sikat ng araw. Kaya naman ngayong araw pag-uusapan natin ng isang napakahalagang paksa at ito ay ang gabay sa tamang pangangalaga at proteksyon ng ating balat, skincare ngayong summer. Tama-tama ito. Tuwing hapon nagmumotor ako ayos no? Oo. Ay, bilit na bilit sa araw. At upang bigyan po tayo ng malinaw at practical na payo patungkol sa usapin na ito, makakapanayan po natin ang dermatologist na si Dr. MJ Torres. Magandang umaga po at welcome back to Rise and Shine Pilipinas. Hi, Doc! Magandang umaga sa inyong lahat. Doc, ano po ba yung pinakakaraniwang problema sa skin na nakikita ninyo lalo na ngayong summer season? Nako, dahil sobrang taas at ang sikat ng araw, nakakapaso na yan. Kaya kinakailangan talaga marami tayong proteksyon, sa ating balat, Of course, nandiyan na yung sinatawag nating mga sunblock, at kung ano-ano pa. Siyempre, yung mga payong, kailangan yan. Dahil kung minsan, pag pinawisan, nalulusaw yung sunblock din. At Doc, kung ano-ano. Yes, Doc, yung sunscreen nga na sinabi nyo, meron din akong mga nababasa. Tama po ba kapag nasobrahan or nasobrahan sa mga topicals, may kasama rin yung mga ibang chemical na not good for your skin? Is that true, Doc? Or safe pa rin naman mag-sunscreen, pati yung mga bata? Okay, Kasi ang sunblock, iba-iba talaga ang klase, tama ka, So, meron tayong tinatawag na chemical sunblock at saka physical sunblock. Ang common talaga sa over-the-counter na mga sunblock is the chemical sunblock. Yun yung sinasabing i-apply mo 30 minutes bago ka lumabas sa araw. Tapos nagkakaroon ng contact yung sun dun sa sunscreen mo. Kaya lang siya nagiging protection. Pero yun yung kadalasan, the higher the SPF, nakakasira na ng skin kasi nai-irritate ang skin. Kaya hindi ibig sabihin, SPF 100, totally protected ka. Protected ka sa sun, pero irritated naman ang skin. Diba? Minsan mahapde pag in-apply. Ngayon yung tinatawag nating physical sunblock or mineral sunblock, yan yung titanium dioxide. Kaya check the label. Itong titanium dioxide na to, hindi kinakailangan na 30 minutes before. Right after you apply it, para siyang damit na or nasinuot mo, agad-agad protektado yung skin. So it does not need some chemical contact para lang siya maging protection. So check the label. It says titanium dioxide. Ang minimum niyan is 30. SPF 30, medyo protektado ka na. Pero pag matagal ka sa arawan, kinakailangan at least above 50. So may makikita kayo sa label na SPF 70 or 50 and above, okay na yon. Pag umabot kasi ng 100, naku, napakahapdi na. Well, so tantyahan lang. Huwag naman yung ipapaligo mo yung sunblock. Sobrang dami. Yeah. Pero gayon pa man, Doc, meron kasi sinasabi na oras sa isang araw, lalo na tuwing umaga, na healthy ang pagpapaaraw. Ano po bang oras yung hindi na healthy para sa ating mga kababayan na, lalo na kasi kagaya ko meron akong baby, nilalabas namin para paarawan. Morning sun. Morning sun, yun. Okay, So, well, sa books, it's 10 a.m. to 3 p.m. Pero alam mo yung 10 a.m. ngayon, sobrang Masakit na sa balat. hindi na sikat ng... Kasi, nasira na yung ozone layer natin. So, let's give it an allowance. Yung medyo 9:30 until 10 talagang delikado na hanggang 3 p.m. Yun ang talagang masusunog ka kahit ka naka-sunblock siguro. Hapting-hapti na yan, magsa-sunburn ka pag yung ganong panahon. So, yung mga nilalabas na baby para even us, pwede maganda naman tayo magpaaraw, yung mga nagja-jogging, nagwo-walking, maganda yung but maybe yung during sunrise, I think sunrise starts 5 at least or 6, until yung 6 to 7 na yan ang pinakamagandang panahon na ilabas natin to get the vitamin D. So, Doc, kanina nga, napag-usapan natin yung pagsuot nga ng sunscreen in the morning. Pero sa gabi naman, para mag-calm din yung skin natin, galing tayo sa labas, nag-commute, may kailangan bang ilagay pa? Okay, So
talagang ang basic skincare would be morning and then evening. Sa morning, laging cleanse, tone, moisturize, and sunblock. Regular yan, kahit hindi summer. Sa gabi naman, dahil syempre maalikabok, nag-apply na tayo ng mga kung ano-ano at nasabak na tayo sa pollution at sa araw, so sa gabi, linisin pa rin yung mukha. You cleanse your face and then i-tone pa rin para matanggal yung mga excess makeup, no? At saka pwede kang mag-moisturize, no? Yung moisturizer natin sa gabi, depende yan sa skin type. Pag oily na yung skin natin, hindi kinakailangan every night. Pero yung mga iba na normal to dry skin, yun, maganda pa rin Okay. So, Doc, ito naman, no, may tinatanong si Audie, Yung kapag nasobrahan ba yung skin, ano? Yung iba kasi, nung araw, bato pa yung ginagamit, panghilod di ba? Yung iba naman, lapakara. Pag nasobrahan po sa gano'n, nadadamage din po ba yung kutis natin? Okay, so yung reason bakit tayo gumagamit ng panghilod, no? O yung ngayon, yung mga lufa, Lufa. panghilod pa rin yun. Oo, in a different form. Kasi para matanggal talaga ang dead skin. Kaya lang yung dead skin na yan, depende rin sa tao kung madalas magpalit ng dead skin kasi nagda-dry yung skin or very supple pa yung skin nila, hindi mabilis magpalit ng skin, yung dead skin. So depende talaga 'yan. So medyo wag naman masyadong kuskusin kasi masusugat na. Yung very superficial layer lang talaga ang kailangan nating tanggalin, no? Most of the time, yung mga depende sa edad 'yan. Yung mga kabataan na 'yan, nagpapalit ng skin na hindi kailangan kuskusin. Pero pag nag-age na tayo, starting from 40 and above na yan, minsan lalo na sa mga perimenopausal stage, yung 50 and above, at yun namang postmenopausal sa mga senior citizen and above, napakatagal matanggal. Hindi na normal yung pagpapalit ng balat. Kaya doon na nangangailangan ng mga tulong. May tinatawag tayong mga exfoliation, na material, yung mga body scrub kung tawagin, yun na yung pumalit din sa mga yung mga bato na panghilod. Pwede rin tayong Well, nabiktima kasi ako niyan ayos nung bata ako. Dahil sabi nila, di ginawa ko, ganun. After kong maligo, hindi ko maikilos yung katawan ko sa hapdi. Siguro nadiinan ng sobra. Pero yung pagprotekta po ba, meron pang pwedeng i-take, like vitamin E, para proteksyonan ng oral ating... sunscreen, is that safe, Doc? Kasi minsan nag-take ako nun, sumakit lang yung sikmura ko. Oral sunscreen, meron pala Meron nun. Kaya medyo mahal, pricey. meron. Well, for sunscreen, ako nga, don't suggest anything oral unless talagang hirap kayong mag-apply. Kasi we have to check still yung mga blood chemistry ninyo or whatever health status that you have or anong gamot na iniinom nyo na hindi magkakaroon ng interaction sa mga iniinom na yan. So, kung minsan recommended, kung minsan hindi. You really have to ask your doctor. Kagaya niyan, kung sinikmura ka, then mag-apply ka na lang. Kasi anyway, what we are protecting is the skin. Now, we can still go back to the basic na you still have to hydrate. Uminom po tayo ng maraming tubig para hindi masyadong yung water requirement natin. Kasi last, ang pag-hydrate, yung sa skin, mauuna muna yung internal organs natin sa water requirement. So, nauubusan minsan ang balat at yun na yung hindi natin masyadong napapansin. So, we really need to hydrate. Kung napapansin nyo minsan, nagda-dry yung lips. Diba? Yan yung unang sign na dehydrated kayo. So, still increase your water requirement. At least 2 to 3 liters of fluid per day. Kasama na dun yung kape. Kasama na dun yung juice. And then, of course, proper nutrition pa rin. Balanced diet. Pagkain ng mga fiber, kasi minsan ang gut natin is one of the cause bakit yung skin natin hindi maganda. So talagang nanggagaling sa loob ang kagandahan. Yun yung sinasabi ko parati. Start from Literal. within. Okay. Ito, para sa mga magulang, kasi alam naman natin kapag tag-init, iyan puntahan sa dagat. At ang mga bata, talagang maghapon yan sa dagat naglalaro, di ba? Nagsiswimming.
kapag na-damage po yung skin, lalo na yung mga nasa teenager pa lang o mga bata pa, ano po yung first aid kapag na sunburn yung mga bata? Pag na-sunburn, usually, yung mga batang wag nating, ang first aid natin dyan, any emollient sana, no? Kung minsan gumagamit sila ng toothpaste, pero yung toothpaste minsan minty, mahapdi din. So any cream-based na lang na ilagay muna. Or cold compress. I-cold compress niyo muna para matanggal yung inflammation, no? But then again, wag nating balut. Kasi pag binalutan, pagtanggal ng balot at second degree, third degree burn yan, malalapnos lalo. So, keep it open and wash it lang with water para hindi madumihan or para matanggal ang dumi, and then dalhin na natin sa doktor. Ngayon, yung matagal na nasa arawan, kung minsan hindi natin napapansin, di ba pagtanda, nandun na yung mga pekas. Yun accumulated sun exposure. Akala lang natin wala lang, namula, tapos nawala ulit, iaarawan mo ulit, mamumula ulit, pagtanggal ng pula ay itim na pala. Diba? So, it's an accumulated sun exposure na natitrigger ang melanin pigments natin sa balat, no? Tapos, yun na yun, yung pekas pagtanda natin. Right. Okay, Doc, maraming salamat po, Dr. MJ Torres, sa pagbabahagi ng mahalagang kaalaman at mga praktikal na payo kung paano maprotektahan ang ating skin ngayong summer season. Maraming salamat, Doktora. Salamat din.